DXRU Radyo Ultra, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Atong oras sa Noda Veritas, doon natay 7 minutos pasado alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Veritas, ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Veritas, mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Veritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Salamat mga higala, maayong hapon kaninyong tanan o kumusta kamo? Karag adlaw nga Merkules, ikaduha kini nga hugna, ikaduhang episode sa atong pagpadagan sa programa nga Noda Veritas. Mutagad ta sa mga pautana gikan kaninyo, mga pautana nga may kalabutan sa mga butang legal, ato kanang pagpaminawon ang inyong mga pautana ug panikamutan po dinhi sa programang Noda Veritas nga among matubag ma-explain namo sa kinatibukan ang inyong mga pautana sulod sa usa ka oras. Ang mao nga programa Noda Veritas adunay YouTube channel. Gituyo kini pagmugna aron nga kung gusto mo mag-review sa ato mga hisgutanan nga importante, anytime pwede ninyong maduaw ang ato ang Noda Veritas YouTube channel o inyo kining matultulan pinagi sa pag-type ning musunod Noda Veritas CDO. Ako balikon ha, pangitaan lang diha sa YouTube channel ang programa nato nga Noda Veritas. I-type lang ning musunod Noda Veritas CDO. Pagtuplok ninyo diha, mulugwa dayon ang nagkalaling episode sa programa nga Noda Veritas. So, klaro na kana, no? Paguman ninyo pagpaminaw kung makagahin mo og oras, aron mo daghan ta, pinaagi lang sa i-subscribe lang o paki-like and share para makatabang ta ilabi na sa inyong mga higala, mga amigo ninyo nga may pagka-inunta sa pagasulti, sa laktod, no? Sa away duha-duha, may pagka-ignorante o mahibaw unsay mga nagkalalai, mga balaod karon nga nang lugwa nga niya karon sa atong palibot nga pipilalang kanato ang nakasabot. So pinagi sa programang Noda Veritas niya na tao kini mao matang sa programa, serbisyo kini gikan sa Radyo Ultra para diha kaninyo. Mahimo nga inyong ipadala ang inyong mga pautana pinagi sa Facebook. Mahimo nga inyong ipadala ang pautana pinagi ning musunod nga contact number 0917-704-3210. Akong balikon ha, 0917-704-3210. Mao nang atong contact number sa Noda Veritas. Ako pasabot ninyo nga kaanog ni kini maong programa kay dili tanang higayon makadungog kamo sa ingon ini nga format sa mga programa nga direkta makatag og benepisyo og mutabang sa pagpasabot sa atong mga kalibog karon, no? Ilabi na kun isgutan wala og tuo ang mga balaod nga ipalusot gikan mismo sa Kongreso. O nasabtan ba na ninyo? Mura og wala. So pinagi din sa programang Noda Veritas, basin makatabang kami sa pag-explain diha kaninyo. Dito maglangan atong hatagan o pagtagad ang mga pautana. Palibot din sa merkado, palibot din sa poblasyon sa dakbayan sa Cagayan de Oro, alumom gamay. Gamay lang, no, kay namapod ang kainit, nagpa-utaw-utaw nining mga panahon. Dito maglangan atong tagdon ang unang pautana gikan sa ato mga suki nato nga mga tigpaminaw. Suble para sa bag-o pang nakabukas sa atong programang Noda Veritas, ang mao nga programa
Katulo lang kini sa usa ka semana inyong madungog dinhi sa Radyo Ultra alas 3 ngadto sa alas 4 kada Lunes, kada Miyerkules o kada Biyernes. May hapon ni Ibor Hamot igon siya, "Hi sir, na gwapo." To ano sir. Ako ganahan kay ko ninyo ba kay naay pakapin nga ma-inspired lugar ko bisag dili tinuod. Ngano di ay tinuod ba day nga tinuod na nga dili. Okay. Nalasige Rodney Rakenrula. Ang unang pangutana ato nga tagan o pagtagan gikan ni Rodney Rakenrula, Nuda Beritas. Sir, na ako'y nakita nga viral video about sa yuta. Nag-viral pa gyud ang yuta. Giputol sa tag-iya sa yuta ang mga gitanom nga saging sa ilang silingan. Grabe, no? Naglali sila. Angay ba bayran sa tag-iya sa yuta ang gitanom? Tag-iya sa yuta. Kadyot ako, sublion. Ang tag-iya sa yuta mo'y namutol sa saging. Abay, sir, na ako'y nakita nga viral video about sa yuta. Giputol sa tag-iya sa yuta ang mga gitanom nga saging sa ilahang silingan. Naglali sila angay bang bayran sa tag-iya sa yuta ang gitanom nga saging sa ilahang silingan. Gaaway ra ba ni sila? Di gini may tabo bayran. Okay, akong pagtuo naamagoy balaod na to ubos sa Civil Code of the Philippines. Di ko lang maduduman ang specific nga kining article either 748 ba to o 648. Kanang gitawag na to o builder in bad faith. Amot ipasabot sa builder in bad faith or sown or planting in bad faith. Kana sila ang mga mga instances nga mahimong lalisunon part ilabi na kun panalitan nagbutang ka og building. That is one example, builder, no? Or doon na imong gisabulak nga mga liso-liso na nubo. Di ba? Ang ambot og mao ba ng exact nga equivalent term nga sown murabag gisabulak nimo, no? Panalitan mga string beans kanang mga laya na imo nang ibalibag, no? O dangtang nagpila ka daw labi na kun basa-basa pang yuta muturok man bisag mais kan even be classified as sown. Kini planting pagpananom kay saging man. Alright. Kung nagtanom ka sa usa ka luna sa yuta, nga nibaw ka nga dili ka na imo, unya nagpadayon ka pagtanom, that is already planting in bad faith. Nga naman, nahibaw ka sa sinugdanan, nga kanang yuta ang gitamnan nimo, dili imo ha. So unsa may consequence na ini, ilabi na kung panalitan na tabo nga naa na gyud ni. So ang nitabo, pwede nga imo ka na nga larason, no? Without reimbursement sa mao nga gatanom kay basin unya og magpabayad pa, no? So dili siya entitled sa compensation or payment sa mao nga resulta kini sa pagputol sa mga punuan sa saging. Kana lang nga imong gisayt nga ingon pa nimo naglalis gipamutol ang saging tungod kay ang iyang pagtanom sa saging nakapangahas siya. Dili siya good faith, labi na kung kinural pananglitan ang luna sa yuta, bisan pa og dili kinural. Nganuman kay ikaw samtang ka pasan-pasan ka sa saha sa saging kay gusto nimong itanom, nahibaw ka nga dili ka na imong area, gapadayon kag itanom. Na kinsa man nga tao ang magbolunteer og bayad nga masuko magyud ang tagiya kay gabuot-buot ka. Mao na ang gisait karon ni Rodney Rakenrula nga nag-away. And therefore, balik sa pangutana, entitled ba siya sa payment or reimbursement? Ilabi na kung panalitan iyang ipamutol ang saging? Dili.
Kaya yahe kay siya. Di ba? Kay mao man na niyang sumbanan sa uba. Okay. Ako kuan dili saging ang tanom. Kining lubi, yun lubi. Lubi kay para mahal maka-cream kog mahal. Maingon dayon ang imong silingan. Imo ba din na pare ngayuta? Bisag dili. Kay para makasabi ko reimbursement na dito. Kung mao na ang kalaki na to karong panahon na daghan mo argibyar na. That is why sitar diha mismo sa balaod na a builder in bad faith, sown in bad faith, or planting in bad faith. Dili gina sila pwede nga ma-entitled sa reimbursement. Kay gabuot-buot ka man og tanom. So, that is my answer. Sort of a little explanation for those who have been able to plant in bad faith. Usan ide ang saging. Pasarpasan ka og saha sa saging kay nakitaan ka pa sa imong silingan siguro. Uy, si pare dagamang saha saging iyang pasan-pasan. Baka ito paingon. Ay nananunay siya og saging sa yuta nga dili iya. Dili ka na siya pwede. Kay basing mo claim na kadugayan nga ako man yuta niya saging itanom nako na maaway na Hinoo nagsamot. Unya basta nga ni property nga dili ikaw mo'y tagiya, unya ni sold ka, pwede ka pa nga ni isumbong sa tagiya for trespassing. So, maayo nga na-tick up ni kay mo maning uso diha sa mga hilit-hilit nga mga dapit. Diha mismo sa mga kabarangayan, labi na kung panalitan dili kinural. Ang ato ang lagwerta. Now, ultimo nga ni, ang mga muhon, makurat na lang ang tag-iya sa luna siyuta kay murag ni lukso ang muhon. Nagpaduol sa tag-iya sa property. Imbis nga, diha na to itagsok mga butang talang ang 5 kadupa gikan sa atong balay, ay nahimo naman ni noong 1 kadupa. Alakan siyang tag-iya. Kana mohon ha, mulukso pa gyud ang mohon. Kaya magic kun pa muna sa silingan. Away na sab. No? Busak sa ingon na ng mga kaso, labi na kung dunay kausaban sa inyong mga utlanan. Ang inyong paggabato na para ma-resolve o walay problema, ipa-revalidate dahil ritso ang mao nga luna or utlanan sa mong yuta pinagi sa saka geodetic engineer. Aron ang geodetic engineer mao na may mao na ni ko insaktong ko sumala sa akong pag-survey. Maingon din ang geodetic engineer. Kaya matingala mapuntong geodetic engineer nga sa original, sa technical description sa mong luna sa yuta, maingon man tong engineer, din niya magin niyo. Magin, ang matuog na nawala ning muhon din eh. Giibot, kigibalhin. Mga lalis sa mga silingan, o ang uban na magdinuntan na pa. Dili maayo ba? Di maayo. Okay, sige Rudy, thank you so much ha. Gikan ni Melbourne Arturo Dumangpi. Nuda Beritas, hi sa imo sir, nagwapo. Buyag, ala ipanabi sa ubang mga silingan kay mauwa pud ta. Kay basin unya og moingon ang imong silingan, kinsa ba gyud ha? Si Frank God, si gwapo, Kuya Pe. Nanalo na mo'y lalis sinuon. Nahimong lalis sa silingan. Ni Ame Construction Project si Melbourne Arturo Dumangpi. Naami construction project diri sa CDO. Medyo dugay pa ni mahuman. Ga board ko diri sa Carmen. 7 months na. Gusto ko diri na mubutar sa CDO sa election kay layo. Sigurado ni makasapi og 15,000. Padayon na to pagbasa. Gusto ko diri na mubutar sa CDO sa eleksyon
kay layo ang amua, taga Dinagat Island pako. Pila di ay commands magpuyo aron ka mag-grant isip butante sa Carmen. Maapil kaha ko sa ulan-ulan sa mudagan sa Carmen. Kung makarehistro ka, I think the requirement is that at least 6 months you are a resident of the particular area where you are going to be registered as a voter. Kung ipakuan lang, interviewon ka man na, no? Magbantay ka lang, dili ka mabuko, o basig doon ay problema, ingon na. Pero wala naman, di man angay hisgutan kay nagtapos naman ang atong registration sa mga butante. Katong tanan na rehistro diring dapita sa Carmen, sigurado to nga naay 15,000 pesos. Kay mo may pasalig. Munang gadasok ang atong mga butante diring dapita sa Carmen, kay naay pagpinalitay sa boto pag-abot sa eleksyon. Ang ato sang Commission on the Election may pagka-inutil. Dapat unta sila maoy mag-pulis na ining problema, pero kulang man silang tao. Unya dayon ang requisitos sa pag-file na to og vote buying kining sumbong, grabe ang mga requirements. So mura og kining laay kayo paminawon part, no, laay. Pero ang paglaom ni ini mao ang mga butante ra gyud. Ang mga butante naay uban mo dawat unya dayon magbutar kinsay gahatag. Naay uban diha mo dawat pero dili mo butar kinsay gahatag. So ako gasalig ko sa mga butante nga ingon na ng ilang mga baruganan sa kinabuhi. Okay, sige. Buras ka, bataa. Nuda Veritas, dunay private lang. Sa dunay private lang among silingan. Dunay private lang among silingan. 10 years nila ni wa sani? 10 years nila ni wa puy dito sa Baungon. Karon plano na nila tukuran sa balay. Apa na ay namuyo sa likod. Plano unta i-close nila ang dalan. Apan wa nay apan sani? Apan wa nay maagian ang namuyo sa luyong bahin. Siya nga tag-iya naabay gahom ipasira bahalag way maagian ilang silingan. Ilaha man na pod to nga yuta nga titulado, meaning private property. Alright. Ilaha gina. Di gina pwede ilugo na to kay ilaha man na. Okay. As to the access road or accessibility of the area that is open to the nearby nga mga silingan sa palibot lugar, pwede ni siya maaway. Pwede ni siya nga atong i-insister nga muhangyo ta sa maong tag-iya sa luna sa yuta nga mangayo kamo og space, no? Mangayo kamo og space nga agian diha mo nang gitawag na to og easement, no? Easement kana sa road right of way. Hangyo na to ang tag-iya sa luna sa yuta tungod kay siya may tag-iya diha nga ang mga silingan magahimo og mag-usa sila. Pwede nga ipaagi na sa inyohang resolusyon or suwat ba nga kinising kasi nga mohangyo kamo sa tag-iya sa yuta nga sir, ikaw magitag-iya sa yuta, silingan man ta, maghangyo ko nimo sir nga kanang area diha may tagmusugot ka kay daghan kami nga pwede ba nga tugutan kami nga maglabay-labay sa mga area mag-agian. Oo. Na kinanglan gyud kay ang balaod wala magdili. Ni gatugot as a matter of fact. Basta lang ipamatuod na to ngadto sa tag-iya sa luna sa yuta katong imong gi-describe. Nga kini sila namuyo sa likod nga wa nay laing kaagian.
Meaning mura og nakural pod sila, wa ilain silang kalutsan. So looy kaayo kung panalitan imakuli sa tagaya sa yuta nga dili kini pwede maagian. So kuan lang ni kanang explicamos lang kini diha mismo sa tagaya sa yuta. I-probe lang tinuod na among puyo sa maong nga lugar na enclose kamo sa ubang mga structure, maglisod kamo. Unya, ang usa sa mga requisitos ni ini mao nga kanang inyo na kursunodahan nga lugar nga maoy maisip na to nga labay-labayan sa mga tao sa atong mga silingan. Mao nang pinakaduol nga agianan pagpiingon sa karsada. Okay? Ako balikon. Para gyud nga maklaro. Kanang inyong gilangas nga diha mo maagi. Suginli ang tagay sa yuta nga, Sir, maura gyud nito, maluoy ka na mo, sir. Kining maura man gyud ning dapita nga pinakaduol diha o pagpaingon diha sa karsada, sir. Tuguti kami nga makagamit. Oh. So, ang tagay sa yuta, naara niya kung mag-inspection ba siya sa mga namuyo sa likod aron sa pagsuta og tinuod bang inyong istorya. Kay basen o makonsensyahan siya nga luoy mapud ato mga silingan di tuod sa likod, wa may kalutsan. Diba? And that is one requirement, prerequisite. The other one is that kinanglan nga kung magpabayad ang tagiya sa luna sa yuta, bayran ninyo. Kay wa man na idili, gitugot man as balaod. O gitugot na siya sa balaod nga bayran for the use of the property. Ang gitawag nga ni dito proper indemnity. Na lisod kay kana sukdon ang proper indemnity. Kay basen og proper para sa tuwa, unya dayon pagabot dito sa tagay mo siya nga improper man ni. Kuwang pa man ni. Dugangin ninyo. Kanya kita po nga buot mawagi sa mao nga dapit. Mingon, proper na masabto. Igo-igo na bito atong amot mga silingan nga mo itong ibayad. Di maglalis na sad mo. Sabot-sabot lang yun. Ang uban nini nga mga, naiuban nga mga burukinto nga mga silingan, no? Ako ang yun, magdumili. Manang uban mo abot sa kurte. Dito, mag-istukada na dayon ang mga affected individuals o ang tag-iya sa yuta. Mas maayusab ingon na. Pero ang bunga lang unya ni ana, ilabi na kun ang desisyon pabor sa buot mo labay na ay kanang kusmod sa simod. Kanang bito murag pagdumot kabungatawan na labay-labay gani na angin nino na mo yuta. May nanalugar ang tag sa yuta. Oh, unya katong nang labay na din sa lunas yuta. Oh, ni kuan sab ni bukad po ni simod. Hay, grasya sa Diyos, nakapabor kami ng kaagigid may din ni dapita. Nanapod. So mo na nga mura gabungol ang mga silingan nga namuyo sa likod. Pero doon ay balaod na nga nagtugot, easement of right of way. Okay, sige, salamat kayo. Gikan ni throwback ni Junjun Makas. Nuda Beritas, Sir, unsay alert, unsay sekreto di ay nagwapo mangkapirme. Kamu ba? Ngano magyaon sa may bebe sugin likono ko be? Ngano man lugar nagwapo kay ako be gatuo ko nga basig tinuodan yung istorya. O ako nagpaubos lang ko nga dili sigur ni tinuod basta lang nga talo-taloan ko ni Junjun Makas para nga ganahan ko nga magpadagan din sa atong programa. Basta ingon na. No? Lainan ninyo, no? Nabiya pa di ko katulog na. Makaingon ko nga katong sulti ni Rodney Rekenrola, nila ni Junjun Makas, ni Oliver Nalwal. Tinood ba ka to? Okay, niya may isa Sir, unsay sekreto di ay nagwapo mangkapirme. Tanawa ha. Ambot lang. Tanawa lang ko ninyo. Kalingaw sa ninyo ang mga kuan lang.
magbalon ka og samin. Unya, magbalon ka og sudlay. Sige ka lang panudlay. Nana. Siguro nimo dili mahurot ang buhok nimo pagpanudlay kay ingon pa nila kanang sudlay-sudlay bay. Mao man na makapalarot sa buhok. Ako sa ganoon ako ba? Tinuod na siguro ni. Hikap di ko sa akong bulsa. Ako ni arabay akong sudlay oh. Oh. Pero inheritance man ang amo ang pagganipis sa buhok. Sa bata pa hinuon ko kadto sa makaingong is Junjun Makas. Wow! Noon sa di ay. Alright, sige. Salamat kayo. Sir, na ako'y pangutana. Junjun, iyaning kuan kining pangutana. Sir, na ako'y pangutana. Seryoso na ni. Mau. O dili ni balaod ako ang pangutana. Apan mangayo ko sa ibuhang opinion. Opinion ha? Tutang aman ni dapit. Adra. Mangayo ko sa ibong opinion. Unsay pilion nimo? Gugma o kwarta? Uy, lain sab ni siya, no? Ngano na kuno na makapagpangutanan ako na John? Naaman ko'y problema. Kini, problema maday nimo ni. If pilion ako ang kwarta, single ko, apan much money. Pero kung gugma akong pilion, magkutoy pod ako ang tiyan. Ngayo ko sa imong opinion. Kung ipil-apil na awa ko'y may mo na oy. Oo. Kung magkugi ka, na kay kwarta. Di ba? O kayod ka lang, parehan mo John. Kayod ka man. Na kay kwarta. Unya takulahaw lang, kung na kay kwarta, daghan na kayo magpanitsit mo. Nanadayon, no? Lingi din ka. Uy, maanyag man to nga babae. Hungaw man og magwisol. Mura og nakauyab ng galing to. Maingon din ka na, no? Nya dayon magpaduding-duding kag labay-labay sa mao nga chicks. Kaya daghan ka magkwarta. Di ba? Pwede nga ni, magsakay ka sa imo nga sakyanan nga four wheels. So nya, mag-aaginod o padagan, atras, nya, forward, atras, yun na, paibog-ibog yun ka ba? Nga naman, kay mura og niturok ang usa ka pagbati nga gugma sa usa ka babae. Gumikan siguro sa kwarta kay naibog sa imo ha. Di ba? Siya, Junjun, no? Bisan nga ni, kaning aritis, kagamit na siya. Sapian kid siguro ni siya, nanaloga, duda na siya. John, no? Ako na, may man nang naay kwarta. May pod na apoy gugma. Abot. Di ko mag-apil-apil. Mo na. Oy, apil-apil magkunin mo na nga. Lisod ka ng imuhang problema. Ikaw dyan na. Puno ka sa pagkakot sinanggo. Alright. Sincerely love Tariyaw. Apelido ni mo, no? Tariyaw. Nabay apelido nga Tariyaw? Pasig maonan eh. Muning mong apelido, ma'am? Sincerely love Tariyaw. Alright. Maogyad, akong gagmay lugas magod. Tinuod ha, kining akong cellphone, gagmay lugas. Alright. Nuda Beritas. Good PM, sir. Na ako'y pangutana, sir. Oy, pangutana lang. Na ami yuta, amo untang ibaligya, dili man muhatag og right of way ang tag-iya. Tag-iya sa yuta nga agian. Correct ba iyang gihimo, sir, nga dili siya muhatag og right of way from Danau, Cebu? Ay, sa Danau din eh. Mabuti mong tingog diha day. Nabukid-bukid siguro, no? Layo ko kay ng Cebu. Bohol okay lang, Sikihor kang Tatiledyo okay lang, no? Nga kining mulusot-lusot atong tingog diha sa Sikihor, Bohol, Camiguin, ingon ana. Danaw abot mi diha. Mo ning problema usahay, do na tayuta and then surrounded by the other estates, mga silingan na selbe.
Ang problema kay ibaligya ang yuta, way mo palit kay walay right of way. Ang buti pasabot ni mo, ma'am, sir, nga kini nga yuta na tiliwadan, wa ni makadaplin sa highway. May akong paminaw kay muhangyo ka pa man sa right of way. No? Mo na usahay ang problema kung maalirungan ka sa uban nga mga yuta diha, sa mga yuta diha. Ang right of way, sa ako na pag-explain kaganina, pwedeng malagi na. Kaya naamantay balaod kabahin sa easement. Okay, pero naay mga requisitos nga angay natong sundon. Pipila nini ako nang na-explain kaganina. Ang sagad nini nga mo offer, ang sagad nini nga pwede ta makagamit sa space or luna, kana nakaduol na sa karsada. Na ikaw, nataliwadan siguro ka, gusto ni mo ibaligya, pero dili paliton, kay walay right of way. Diba? So, ang akong pagsabot, naa ka sa tiliwala nga porsyon. Na, dili ko, o dili kita makakontrol sa desisyon sa atong mga silingan. Kay kini atong mga silingan, ay pagka garbuso ba ya, no? Dili na to gusto nga matandog ang luna sa yuta kay ato ning sinunod sa atong mga kaluluhan pa, which is also correct. No? Mao man na ang ato ang kustumbre mo ng atong batasan og kinaiya. Ilabi na sa mga sinunod nga mga kabtangan gikan mismo sa atong mga kaluluhan. So di gani mo na mamaligya. The best remedy there, i-negotiate nimo katong asa mo agi ingon na. The other remedy is that nga ang tag-iya o katong gusto magpalit sa yuta, base naapay silingan nimo diha nga gustong magbaligya sa yuta, aron mo dako yang pagpalit, no? Aron nga dili na siya maglisod sa paghangyo sa mao nga tag-iya sa luna sa yuta nga pwede niyang kalutsan. Kay dako-dako naman o makapasabot na masabtan siguro na sa mga sa tag-iya sa yuta nga mo imong kalutsan nga luoy po ni dako-dako ra ba yuta diha mismo sa likod. Ato lang ni kay silingan gud nato ni. Unya murag sapian ni kay ang mga lutid dito sa likod hapit na mahurot niya puyo hapit na mahurot niya og palit. Basin ingon na. Pero for the time being, strictly speaking, no, the way you presented the issue, it is quite hard and difficult. Nga naman, because of the reason nga dili ta makalusot basta-basta gumikan ka wala may easement. Lugar ang buyer, magsuong-suong dito sa mga balay. Na dabi karon og magpasan ka og bugas kay gihatag sa politiko. Tunga lang, kas katunga, unya katunga, kuan dayon kining mga item. So, magbaliro kag pasan na maong sako. Lusot-lusot ka sa mga balay, wa pa siguro sangit na mo sako. Di ba? Ayun na. So, unaha ko no ang hangyo. Pero ang problema ni mo na maulagi. Asa ka ba dapit nga porsyon magsugod nga diha ka musubay pagpaingon dito, pag-connect dito sa access road. Because the other remedy is that konbensyon ni mong mga silingan. Diha mga silingan. Aron mag-usa mo, unya magtibuok mo hangyo ngadto sa tag-esyuta para doon na tayo road right of way. Nanang paagiha, pwede na namin nga palitan na sir. Kaya okay na, pwede ka na makaagi diri. Oo. Aron makakumanpod ka og taas-taas nga presyo, kanaan na may road right of way. Sa pagkakaroon ko ni mo nang ihagad yun, barato ang pagpalit na. Maingon man tong buyer, di kung palit na bisan pa nag 5 pesos per square meter. Nga naman sir, sige na sir, nanalo. Anong ipapalit maguna na nga, mura man tanan na og naa sa kinatiliwadan nga sapa. Delikado pa tadi ang dapita kay wa may access road. Pinagay siguro ingon na mga sitwasyon. Hangyoon ninyo mga silingan. Magpetisyon mo, mag-request mo.
Unya ang petition address sa tagaya sa Luna Ceuta, copy furnish sa Barangay Kapitan, copy furnish diya sa mayor ninyo, aron nga kini sila makatabang po paghangyo nga sa kadaghan ninyo ding dapita gapuyo dool pasimingon sila ay daghan ra ba ni mga butante tuod sa likod ato ning tabangan. Di na to na may bawan. Di ba? Kana ako mga huna-huna lang na. Oo. Sige. Sincerely, love Taryaw. Sige ma'am, salamat kayo. Thank you so much ha. Sa Danau, Mandinisya sa Danau. Suroy-suroy ni Libs Motovlog. Nuda Veritas, Sir Frank. Pwede ba nimo masumbong og alarming scandal ning mga motor nga naay improvised muffler na gasaba-saba tungang gabi? Pwede kayo. Pwede kayo. Di ba naamantay balaod ani apan wa man gipatuban busa pwede ba kita nalang citizen mo file o kaso ani nila? Pwede. Isumbong ato by stages na no? Dangop ka sa barangay kapitan. Tanaon na to makatabang ba atong barangay? Kay nuisance magud ni. Muna gitawag nga nuisance per accidents. Ang kasaba sa motor. Naamantay ordinansa kuno dinhi sa atong syudad. Pero kunohon talan ni kay mura man ugwa magpakita sila nga ilang kugihan pag-implementar ang maong balaod. Gaganahan man sila sa kasaba sa motor bisan tuod sa kamatuoran nga daghan sa atong mga senior nga gusto silang mahinanok mga alas 8, alas 9 gusto na silang maghigda-higda. Dili sila kapahulay tungod sa kasaba sa motor nga manglabay diha mismo sa ilang tugkaran or diha mismo sa karsada. Mao nang problema. Ilabi na din sa ato sa syudad sa Cagayan de Oro. Ako siguro gumikan kay tiguang nako aling-singisan ko sa kasaba sa motor. Kada usay magtindog-tindog ko sa karsada, naay mo hadyong, nana ba? Naku ka, pagarpar bagay ka itong gabutor eh. Nasimba ko ba ang mga tuwad, mabanda ang ilang lawas na punuan sa kahoy, loy kayo. Paingon mos bulon sire. Diba? Ang unsa kuwang na to din sa syudad, enforcement. Walay mag-enforce kung kulang ka lagi sa ginhawa, kulang ka sa kaisog, kulang ka sa kadasig sa pag-implementar. Wala gina, hindi gina pwede. So, reklamo lang kita nga, grabe kasaba sa motor, diha ra kita kutob. Pero pag abot sa eleksyon nga mapalit na ta sa 15,000 pesos, maingon din ta, ay okay man, ang motor, hindi makinasaba kayo. Paminawa inandara no, na isilencer ay okay kayo no, ay sus, kabalaka man mo. Mao na ang resulta. Mo balingbing lang kalit, gumikan sa vote buying. Okay. Niya si Ma'am Princess Pay. Nuda Berita si Frank, wa gyud ka naka-advise ni Lordan Swan na di magpatandim kay Oscar Moreno. Sayang kaayo ang kandidatura ni Lordan. Pildihon siya. Kwarta ni Kikang. Pildihon pagyod sa mga sani Pastina binuhatan ni Moreno. Sayang. Mga kahingawan ni. I hope na kini nga mga impresyon nga tungad-to no. Mahimo nga sukaranan nga makaamgo ang katawan din sa atong syudad. Kung magod sa pagkakaroon we need change. Mo nang tinuod. We need change. Among those nga maka-effect og change sa atong pagpadagan sa gobyerno din sa ato sa syudad sa Cagayan de Oro, si Mayor Oscar Moreno, si Pumpi Labinya. Mao ni sila
ang credible. Wa may lain. Wa may lain. Na may lain itong alternative. We have Pompi Labinya. Ganahan kay Pompi, ina na kalaki. Kay gikinanglan na gyud nga mabag-o ang panagway sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Sos, problema na to. Wanay pagkabalhin ni Pay. Kay paliton man lang niya ang inyong mga buto. Moning atong problema sa pagkakaroon. Moning problema. Ilabi na kay 15,000 na kuno ang ilang vote buying. Tiyo mo na. Ang 8,000 pa si una. Unya, pag human imong boto, another 8,000. Kung straight, sa to pa, ang 15,000 dugangan og 1,000 to make it 16,000, 8,800, basta ikapamato ni mo nga straight vote ka. Na kung mao ni saligan nato, unsaon man nato pagkabalin sa syudad. Busa manghinaota nga as of this time, hinahinay masabtan og matugkad og maayo. Sa katawan din sa atong syudad, kung gusto magyud nato nga magabot nato ang kausaban, katagwawan nga serbisyo nga angay ikahinangup sa katawhan din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Total, kung magbayor pagbalik sa Mayor Oscar Moreno, mahimo man nga isipon nato na nga iya ka ng last hurrah o ihatag na dayon ka na sa mga batanon. Nga naman, maedad na si Mayor Oscar Moreno. Ikaduha, this is another chance for him to be able to put up, to be able to serve the people of Cagayan de Oro in a form of public service. Kita god karon gipasaligan ta nga magserbisyo sila sa katawhan. Walay nahimo. Basura. Now, katong report kaganina sa Regency Subdivision na kuno sa cruising. Oo, nanimaho ng basura. Kining basura dili ni matago. The entire community will be totally affected. Ngano man baho magud ni. Mulabay ka, gitapok ang basura. Oo, gatapokon lang kay ang sulanan nga sako tuagi dala na to sa ilang tugkaran kay butangan na pog lain nga hanok sa mga basura. So sa may kuwang consistency to pick up sa atong garbage, mao na ang dako nga kuwang hanto karon. Kaya mao na ang reklamo. Ako mismo gareklamo ko. Kay katong twice a week, usa na lang. Kas na lang sa usa ka semana. Salamat kayo sa mong concern, Ma'am Princess P. No? I hope ngadto makatunan ra sa katawan din sa atong syudad. I know your concern. I can easily understand. Ngano nakaingon ka na. Nasabtan ko na. Pero as far as Congressman Lordan Swan, ato na itugyan sa katawan sa District 1, na nakita man nila. Unsay binuhatan ni Congressman Lordan, manha ka sa mga kabaranggayan, ilabi na sa hinterlands, maglingi-lingi ka. Kaya daghang kay kapanindog nga billboard nagpaybaw nga naay ongoing project nining mao mga pipila ka mga dapit. Din dapita, kagabi ba to? Oo, ingon siya nga, di kumuagi diha sa Makapagal Highway Tugbungon, kaya kanang naay project ni Congressman Lordan kanang pagsimintos krasada, gibangag-bangagan. Oo, siya kami lipay kami na kay bati na kuno ang krasada. So I hope matuman kining tanan. Mga nakita nga mga proyekto bunga sa pagpaningkamot ni Congressman Lordan. At the same time, nagalaom sa ko nga masabtan kini sa kauban sa tanang mga miduyog, milangkob sa grupo sa padayong Pilipino nga bitabang pagsangga ni Mayor Oscar Moreno. Amura na ko ninig spokesman ni Mayor Moreno. Salamat siya. Kadot lang ha. Manani, no?
Okay. Si si sorry ni Libs Mutublog. Ako na ning nabasa katong saba-saba nga motor. Alright, kadyot lang ha dirita sa lain kay basig dunay lain nga pangutana sa pikas nga listahan. O kanay pikas nga dusoan sa mga pangutana. Nuda Biritas, good PM Sir Frank. Akong magulang, babae, na iyahang bahin yuta, 2 ka ektarya. Iyang napanunod akong ginikanan. Karon, jud lang ha, ato ning yung pagbasa kay basin og maglibog sad mo. Akong magulang, babae, na iyang bahin yuta, 2 hectares, 2 ka ektarya. Iyang napanunod akong ginikanan. Kini ha. Galibog ko nini. Napanunod, sa ibot ipasabot, nasunod gikan siyang ginikanan. Pasabta ko kog maayo, kaya dako kayo kausaban ang kahulugan. Kung karon gapangusog iyang bana nga ibaligya kay naa daw siya'y labot kay napuno daw og tanom sa mga prutas. Wow! Sama sa durian. Oy! Mangustin kinilami. Puros mga lami nga mga produkto. Asa ba kanin dapit no kay kadtuon ra ba ko? Mamurag kadtuon ra ba ko? Kadyot lang ha. Napuno daw og tanom sa mga prutas sama sa durian. Madumduman ako si Ma'am Elizabeth Baselgo. Murag ni taas akong sugar god. Tamlay lami oy. Mangustin. Nakasal sila 1985 pa. Na di ay labot iyang bana, sir, nga napanunod sa akong magulang sa among ginikanan. Ang iya di ay nga igsoon mo ay nakasunod. Salamat sir si Riri Boy ni Wao Lanaw. Oy, may hapon din napita sa Wao. Di ba ang Wao common sa mais? Mais. Grabe nga mais. Pangdadon nila na din sa Cagayan de Oro Park. Kanadto na ambot og karon kay wan ako kakita ng mga dagko nga mga truck nga puno og mais ipatimbang des kitkay ilkikiis diha na nila ipatimbang kanadto pa na. Nya doon na kay classmate nga wao gikan sige to siyang gakalit nga ni pag anak sa klase daghan pa og absent pero libre magkog snack maghilom lang ko nya og makita na ko nga naa ni abot siya kada kini kay maka-snack kita ni libre kay sapian. Kung lagom-lagom lagdagway gumikan kay farmer man siya. Pero sapian. Kita nga tapse tong dagway, dili sapian pobrita. Dako gid malas na rin. Anyway, mauning istorya, no? Kanusa nga tong family code na aprobahan August 3 of 1987. Ubos sa maong balaod, ang mga sinunod nga mga property sa mga ginikanan. No? Sa mga ginikanan, exclusive property sa bana or sa asawa. Panalitan, asawa. Alright. Naa siya share, na siya bahin na property sa ilang ginikanan. Sama nini imong gisait karon 2 hectares. Kana nga 2 hektaryas exclusive property kana sa asawa. Bisan pa nag-usap-usapon kana nga property ang bana way labot. Ang bana way labot. Kay iya kana nga exclusive nga panag-iya sa mao nga property ubos sa Family Code of the Philippines. Ingon na ang sitwasyon. Klaro ka na siya.
klaro ka na siya. Now, kung karaan nga balaod, kung karaan panalitan ka na nga balaod ang gibasihan 1985, so therefore karaan nga balaod. Kanang nga exclusivity, dili ma-apply lugar kay karaan man nga balaod. So mahimo nga kung panalitan mabahinan si asawa under the old law, considering nga it's no longer to be classified as an exclusive property of the wife or the husband, that becomes and it will form part of the property, common na or conjugal property sa kini nga bana og asawa sa karaan nato nga balaod. Wa man maklaro diha. Except kon ang paghatag sa property ngadto sa ilang mga anak ubos sa ato ang karaan nga balaod gipaagi sa donation. So magpabilin nga iya kana exclusive property sa asawa or sa bana. Kay ubos gud sa ato ang kining karaan nga balaod part, any property that will be acquired during marriage is presumably a conjugal property that is being brought into marriage. Sa tupa kato mga property nga na acquire niya sa wa pa siya makasal, pwede to mahimong conjugal property. Pwede to conjugal property. And those properties acquired during marriage, conjugal property gyapon. Na unsa man nga status? Kaya ang bana na may magbuot-buot, ang bana may nagbuot-buot. So unsa may classification ni mao nga property? Asa nakapangalan ang titulo? Kay kung panalitan magpakuli si wife, kabahin ni ini, o niya ang titulo nakapangalan niya, iyan ang katungod. Niya, ikaduha, basin o dunay deed of donation, specifically naming the wife, nga siya gyud ang silbing tag-iya nining bahina. Okay? Sige, wa na taigong panadugoras din sa ato nga pagpanaguban. Sa ngalan kang Ricky Langga atong kuyog dinhi karong hapuna sa ato nga pagpadagan sa programa uban ni Congressman Lordan Swan o ni Konsehal Aga Swan, number 1 City Councilor representing Padayon Pilipino dinhi dapita sa District 1. Kami magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Mayong hapon kaninyong tanan.